Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nilampaso sa korte si Ira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Naabutan ni Lilet at Kurt na sinasaktan at pinagsasabihan si Langgay ng kapatid ng asawa nito dahil daw hindi ito makasagot ng maayos sa mga pulis na nagtatanong dito. Pinagbintangan nito si Langgay na pinagtatakpan ang nanay niyang si Chato kaya hindi daw nasagot agad ang tanong ng mga pulis kahit napakadali lang naman daw ng tanong nito. Napag-alaman din nila Lilet na inabuso ng magkapatid si Langgay dahil wala itong alam sa batas. Kaya naman gagawa daw ng paraan itong si Lilet para makasuhan ang kapatid naman ng napangasawa ni Langgay. Kakasuhan niya din ito ng physical injury dahil sa pananakit kay Langgay. Iniisip pa nga ni Lilet kung ano pa ang kasong ipapataw niya dito dahil sa pagtanggal nito sa karapatan ni Langgay sa pamana mismo ng yumaong nag-ampon kay Langgay at sa pagsisinungaling nakasal ang dalawa kahit hindi naman pala ito rehistrado. Kaya pinagtanggol nila ito laban sa pananakit at si kasinungalingan ng kapatid ng napangasawa nito at sila daw ang lalaban para dito kay Langgay dahil walang alam si Langgay sa batas. Sa kabilang banda, ito na nga ang unang araw ng arraignment ng magkabilang panig. Nagkaharap ulit si Ira at si Lilet bago ito humarap sa korte kasama ng akusado at ng kapatid ng biktima. Nagkaroon sila ng konting inisan nito. Hindi naman nagpatalo ang ating bida na si Lilet dahil hindi manalo sa kanya si Ira pagdating sa trash talkan. Kaya naman pikon na pikon si Ira kay Lilet dahil parang bata itong nagsabi ng talk to my lawyer habang nakagesture ang kamay na parang puppet. Samantala, nakaisip naman si Ramir ng paraan para mapaglapit at mapagkasundo ang dalawang anak niya na si Lilet at Trixie. Inaya niya si Trixie na kumain sa labas. Nagtataka nga si Trixie kung bakit at para saan sila kakain ni Ramir. Sinabi ni Ramir kay Trixie na gusto ko lang na magka-banding tayo at gusto kong bumawi sa'yo. Natuwa si Trixie sa sinabi ni Ramir dahil sa wakas ay bumabawi na sa kanya si Ramir at kahit paano ay makalimutan na niya si Lilet. Naghanda na sila para magpunta sa restaurant. Habang nag-aayos si Trixie, hindi niya alam na kinontak pala ni Ramir si Lilet para sumama sa kanila ni Trixie na kumain sa labas para na din makabawi siya dito. Sa kabilang banda, nakatanggap ng tawag si Lilet mula kay Ramir. Nagtataka nga din itong si Lilet kung bakit bigla na lang itong napatawag sa kanya. Sinabi ni Ramir na sumama ka sa akin Lilet. Hayaan mo kung bumawi sa'yo sa lahat ng pagkukulang ko. Kumain tayo sa labas. Una ay nag-aalangan si Lilet na sumama dito kay Ramir dahil alam niya ang ugali ng mag-ina. Kapag nalaman nito na kasama siya ni Ramir ay aawayin na naman siya nito. Pero hindi nakatiis ang ating bida na si Lilet kaya tinanggap niya ang gusto niyang si Ramir na makasama siya kahit saglit. Pagdating sa restaurant, nauna nang dumating si Trixie at si Ramir dahil kasama niya ngayon ang daddy niya ay walang mapaglagyan ang kanyang saya dahil magkakabanding silang dalawa. Pero nagtataka si Trixie kung bakit may isang upuan na bakante sa harap niya. Sabi ni Trixie, akala ko ba dalawa lang tayo? Akala ko hindi sasama si Mami. Bakit may isa pang upuan dito? Dito na nga sinabi ni Ramir na hindi Mami mo ang kasama natin. Gulat na gulat ang itsura ni Trixie. Lalo nga siyang nagulat nang narinig niya si Lilet sa gilid niya. Kaya napalingon siyang bigla. Nagalit si Trixie kay Ramir, lalo na nga dito kay Lilet dahil nag-aksaya lang daw ng oras si Ramir para lang makipagkita siya kay Lilet. Nagpaliwanag si Ramir, gusto ko lang naman na mag-ayos kayong dalawang magkapatid bago pa mahuli ang lahat dahil maiksi lang ang buhay. Gusto ko bago ako mawala ay magkasundo na kayong dalawa. Galit na galit si Trixie
Sinabi niya kay Ramir na kailanman hindi na kami magiging okay niyan. Sinira niya ako sa lahat ng tao. Hindi niya ako pinaniwalaan, kaya wala ka nang magagawa para pag-ayusin kaming dalawa. Dahil never na, sabay walkout nga itong si Trixie. Hindi niya napigilan ang sarili niya. Nagpaalam naman si Lilet na susundan niya si Trixie para kausapin at subukan na mapapayag na kumain sila ngayon na magkasama kahit imposible. Hinanap ni Lilet si Trixie. Nakita niya ito na malalim ang iniisip sa isang tabi. Nilapitan ito ni Lilet. Bigo si Lilet dahil inunahan na siya ng galit nito. Pinagtabuyan siya nito at binalik ang nakaraan. Lahat ng kasalanan daw ni Lilet sa kanya at lahat ng ginawa ni Lilet kay Trixie para mapabagsak siya. Pilit nagsusorry si Lilet kay Trixie. Hindi daw alam ni Lilet na ganun ang gagawin ni Ramir na pagbabatiin silang dalawa. Dumating naman si Ira. Nakita niyang nag-aaway ang dalawang magkapatid kaya nilapitan niya si Trixie para umiksena. Kunwaring nagpapakilala nga ito kay Trixie at nakipagkamay pa. Siya daw ang kakampi nito pagdating kay Lilet dahil malaki din daw ang galit niya kay Lilet. Sinulsulan ni Ira si Trixie para awayin pa ng todo si Lilet. Tuwang-tuwa naman si Trixie na nagkaroon siya ng kakampi laban dito kay Lilet. Hindi natuwa si Trixie sa salita lang, kaya kumuha siya ng hose para basain si Lilet. Natuwa naman si Ira sa ginawa ni Trixie, kaya maging si Ira ay nakasali na din dahil kulang pa daw ang ginagawa ni Trixie kay Lilet. Tuwan-tuwa sila habang binabasa si Lilet, habang si Lilet naman ay nagmamakaawa na tigilan na siya ng mga ito dahil basang-basa na siya pati na ang bag niya. Dumating si Ramir. Nakita niya ang ginagawa ng dalawa kay Lilet. Nagalit siya kay Trixie dahil sa ginawa kay Lilet. Inis naman si Trixie dahil kinampihan ni Ramir si Lilet. Umalis si Trixie para umuwi na lang. Nag-aalala si Ramir kay Lilet, kaya pinauwi na niya ito para makapagpalit na. Humingi siya ng pasensya sa ginawa ni Trixie. Sinabi naman ni Lilet na okay lang po yun, Sir Ramir. Okay na ako, sanay ako kay Trixie. Pag-uwi ni Lilet, nakita siyang basang-basa ng tinang niya. Tinanong siya nito kung anong nangyari sa kanya. Ikwinento niya ang ginawa sa kanya ni Ira at Trixie. Pinalakas naman ni Ses ang loob nito na may ganun talagang tao na hindi ka matatanggap. Pero okay lang yan, basta lumaban ka ng patas. Dito nga ay nabuhayan ng dugo si Lilet dahil sa sinabi ni Ses. Kinabukasan, araw na ng arraignment ng nasasakdal at biktima. Sinuportahan ni Ramir si Lilet. Natuwa at na-inspired si Lilet dahil nakasupport sa kanya ang ama niya. Sinabi ni Lilet, nagagalingan ko sa kasong hahawakan ko dahil katulad lang din ito ng sitwasyon ko. Kaya gagawin ko ang lahat para manalo, para kahit paano nga daw ay natulungan niya ang tao na may katulad sa kanya ng karanasan. Makikilala ba ni Merdit si Ramir? Ano kaya ang gagawin ni Merdit sakaling makita niya si Ramir? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.